Sorry na, baby! Ang bilis nito pa! Kita nyo naman gano'ng kalakas talaga! Kami nagtatanong anong top speed ng ating Multistrada. Well, di po tayo tumatop speed. Tumotork tayo! Vigan to Manila sa loob ng 5 oras. Kakayanin kaya? Naalala nyo ba nung nag-North Loop tayo with Evo All-Stars mga ka-Z1 Nation? Well, nung pauwi, sinubukan ko lang naman i-beat ang 9 to 10 hours na sinasabi ni Google Map. Pero hindi lang yun ang mission ko sa ride na ito. Babanam kewalam, babanam kewalam, babanam, babanam kewalam, babanam, babanam kewalam, babanam, babanam kewalam, babanam, babanam kewalam, babanam. So para na rin tayo nag-recon ng V-Tour. Dahil ang V-Tour natin ay pipilit natin magawa sa Ilocos Norte. Magno-North Loop tayo. So ito na rin yung recon ni Boss Arch para sa V-Tour. So sa mga sasali, ako mismo ang nag-recon para sa inyo. Hindi ito pabilisan kung hindi ito ay pasarapan. So ngayon, babaguhin natin ngayon. Gagawin natin 48 hours ang V-Tour ngayon. At kung nasa pabilisan na kayo, kaming mga V-Touristas, nasa pasarapan na. So kita-kits sa V-Tour version 3. It's 7 p.m. Umalis tayo ng Vigan. Oo, nandito na tayo sa La Caridad filling station. That's 13 minutes away from Vigan. Dati kong record from Pampanga is 4 hours. Gabi yun. Ngayon siguro baka 5 hours to dahil daytime. 9 hours sabi ni Google Map. Bukan natin talunin si Google Map. Wow, Vigan to Adventure Camp 15 minutes so. Yun o, 15 minutes. Wow, personal record. Santa in 16 minutes. Paggabi kasi mas mabilis talaga eh. May mga wala kasing tao. Ngayon may tao na eh oh. Sarap gamitin ito pat. Talagang bilis kung bilis. Shoutout Michelin. Shoutout Chara. Salamat sa gulong. Puta, tulin natin oh. Kami nagtatanong anong top speed ng ating Multistrada. Well, di po tayo tumatop speed. Tumotork tayo! Power kung power. So, ang mode natin ngayon ay touring only. Bakit? Pag nag-sports tayo, puta, lintik sa gasal pag sports. Pero pag naka-sports naman, lintik naman talaga yung power. Dito sa Multistrada, pag nilagay mo sa sports, talaga magugulat ka, tatadyak yung kabayo eh. Laon nyo na. Ito ang bayan ng Surifen. So from Vigan, 1.5 or to 2 hours yun. Pero from Vigan ngayon, nakuha natin siya ng 1 hour. Sige. Yung 9 hours na pinangako ni Google, try natin. So 9 hours pa rin ang pangako. Okay, walang traffic. Kasul lahat. Bakit? Today is Sunday mga C1 Nation. Medyo maluwag tayo ngayon. Swerte natin. So today, this is my morning Sunday ride. Vigan, Manila in less than 9 hours sabi ni Google. Tara. Sudipen. Update ko kayo next stop ko ha. Kung nasa na tayo. Basta hataw-hataw na to. Pero syempre pagdating dito medyo babe na tayo. Matao na ang La Union eh kumpara sa Vigan. Pero overtake pa rin hanggat kaya. Power up! So this is La Union mga C1 Nation. Halfway through na tayo sa sinasabing 9 hours. Pero 2 hours para na-consume natin. Personal record natin dito hanggang Pampanga is 4 hours. Tignan natin kung maibibit natin yung dati nating record. At ang gamit ko nun is Tracer 900. So partida, gabi pa yon. Ngayon medyo mabagal tayo dahil maliwanag na at matao. 9 p.m. at nandito na tayo ngayon sa San Juan, La Union, surfing capital of La Union. San Juan, San Juan, San Juan. Dito lahat ng magic nangyayari. Let's go! 2 hours travel. Bypass, bypass. So dito ang bypass ng La Union. Sikat to.
Problema kasi rito, napaka-traffic palagi. Tsaka overtake at your own risk. San Juan ang pinakamataong lugar dito sa La Union. Kaya dito tayo sa bypass tumaan. Kasi grabe traffic yan sa sentro. Up to the point na kahit yung bypass na nagta-traffic minsan. Parang pakiramdam ko after San Juan, 3 bayan na lang eh. Sorry mga C1 Nation. Nag-break tayo ng 1 hour dito sa... Anong lugar to? San Fernando. So San Fernando, La Union. Magmula Bigan, 1 oras lang. Tayo na kalokohan na. Tama ba? Na hanggang Bigan, 2 oras magmula rito. Makatarungan yun. Okay. Pag 1 oras, si Raulo yun, no? Medyo mahirap po. Parang ganito. Okay. Bye, Chowking. Let's go. Alam nyo ba, sa isa sa pinakagusto ko rito sa multistrada ko, ito pad, is yung maneuverability niya. Yes, napakadali niyang kontrolin mga ka-Ziwanation. Kakaiba tong motor na to, ako nagsasabi sa inyo. So talagang pagagalingin ka nitong motor na to. Kung ano yung nagagawa ko before, mas nagagawa ko ngayon perfectly. Yung mga hindi ko nagagawa before, nagagawa ko na ngayon. Woo! Grabe yung control ng suspension nito. Yung skyhook. So skyhook system. So parang nga siyang nakadangle sa ere. So malambot, matigas. Yun yung goal niya. Kaya siya tinawag na skyhook. Para kang nasa langit. Alam ko mahal siya. Pero para sa akin, yung ganong kagandang performance, sulit yun. Kaya kanyang dalin at kaya niyang pagawa sa iyo yung mga bagay na hindi mo ina-expect na kaya mo gawin. Adjustable windscreen, grabe. Technology, cruise control, radar, brakes, ang ganda ng brakes. Halos front brakes lang ang ginagamit ko. Sorry mga C1 Nation, ito yung problema ko dito sa multistrada ko. Ano problema ko kay Tupad? Nakikita nyo yung 41 na number na yan? Yan na lang kilometers na kaya kong takbuhin. Lagi ako nauubusan ng gas, di ko napapansin. Kaya kung pansinin nyo lahat ng episode ko, Debote. Ang Ducating Debote. So bakit nga ba nagkakaganon? Well, ang liit kasi ng gas gauge. Hindi siya noticeable at hindi siya usually nasa top left. Usually talaga yung top right. Kaya yung instinct ko, every time I look, ang nakikita ko, yung time. Kasi yun yung nandito yo. Pero, in Japanese bikes, nandito yung gauge. Eh ngayon dito, European. O yan, hindi natin nakasanayan. 40 kilometers na lang bago tayo mag-gas up. Ano na to, Rosario? Ang bilis ah. Tama lang ba 2 oras? Wag mula Ilocos? Matatatawa ka. Sasagada na sila. Ako pauwi na ako. Sa Rosario, full tank ulit tayo. Yan ang kabayaran. Pag matulin ka, gagastos ka. Okay, Rosario na. TPLX na susunod. So 2 oras. So most likely 2 or 2.5 hours na tayo bumabiyahe. Nag 1 hour break tayo sa Chowking. Diba? Pero binilang natin yung travel time natin. Kasi yung last time na ginawa natin yung record na yun, personal record natin na yun, wala tayong break time. Kung magkaroon ako ng break time, i-stop ko yung time. Tapos the difference on nung kinuha ko nung ginawa ko yun, fresh ako. Ngayon kasi pagod na ako, ilang araw na ako nagmamaneho. Kaya ini-stop natin yung break para maging balanse yung bilangan natin. So titignan natin ilang oras tayo makakabalik ng Metro Manila. Rosario na, baby! Ang bilis ito, pad! 2 kilometers! TPLX! So para na rin tayo nag-recon ng V-Tour. Dahil ang V-Tour natin ay pipilit natin magawa sa Ilocos Norte. Magno-North Loop tayo. So ito na rin yung recon ni Boss Arch para sa V-Tour. So sa mga sasali, ako mismo ang nag-recon para sa inyo. Pero syempre magkakaroon tayo ng official recon this time. Ito muna yung initial recon to create the proposal for V-Tour. So ano nga bang plano ko sa V-Tour? So Boss Arch, kung tatanungin nyo, kung nakaraan 36 hours yung V-Tour at hindi
to pabilisan kung hindi ito ay pasarapan. So ngayon, babaguhin natin ngayon. Gagawin nating 48 hours ang V-Tour ngayon. At kung nasa pabilisan na kayo, kaming mga V-Touristas, nasa pasarapan na. Yes, bakit kamo? Magiging relax lahat ng checkpoint. So may purpose lahat ng paggagala natin. At hindi para sa akin, syempre para sa inyo din. So kita kits sa V-Tour version 3. Nasa pabilisan pa rin kayo, nasa pasarapan na kami. Anong oras na ba? 10:43. Nasa TPLX na tayo. Nag-break tayo ng at least 1 hour mahigit. So bibilangin natin yan pagbalik natin. Pero currently we're 10:44 TPLX. Let's go! Alright mga Z1 Nation, TPLX na. Anong oras na? 11:20. So nandito ako almost 45 minutes na. Minus na lang natin naman ngayon. So ano man tayo, energized at inaantok na tayo. Energized muna tayo, inaantok na. Medyo 200 plus kilometers pa to. Natuwid. Tinin! So tara. TPLX. Mga oras? Tinatanggas yan. Yan, tarlak. Sobrang lusog na. Yan. So share ko lang din mga Z1 Nation. Ako dalala nyo ako. Pascatero tayo. Campsite tayo doon. Pero pagdating sa toll gate mga Z1 Nation, pumipila ako. And syempre kung sinasabi nilang mainit yung motor nila, ewan ko sa kanila. Gano'n ba kalakas yung motor nila? Ako yung motor ko malakas eh. Pero pumipila ako, tirik ang araw. Diba? Oh, mga Z1 Nation. Pumipila tayo. Yan, nakasa mga Z1 Nation 11:52. So, halos 20 minutes din yun NLEX na tayo. Okay, so this is Pampanga, Mabalacat. Papakarga ubong ulit tayo. Hindi na, along the way na lang. Pampanga na mga Z1 Nation. Kita nyo naman gaano kalakas talaga. Halimaw. Pagod na ako. Gas up. Pagod. Ubus agad yung gas. So pangatlong karga na natin to magmula Ilocos Sur. Nahataw. Saglit lang buong Luzon. Halimaw. Saan tayo? Saan ito kuya? Santa Rita per. Puta, Santa Rita. Marilao na susunod, di ba? Ginagawa mo. So 20 liters ang sagad nito. Yung sagad ko 2 liters. So hindi ko alam kung aabot pa ng Marilao eh. So sakto lang. Gusto naman natin yung gulong natin. Okay naman yung gulong natin. Kapit. Wala akong reklamo. Wala akong reklamo doon sa gulong. Grabe ang kapit. Panalo. Kahit tumatakbo ko 300, kaya. Ito sagad quality itong gulong na to. Okay. Hey. Konti na lang. Kaya tayo. It's 12:36. Umalis tayo doon ng 7 AM. Almost 5 hours. Tapos may mga break time pa tayo. So tingnan natin, magko-compute tayo sa bahay at titignan natin yung resulta. If na-beat nga natin yung old record natin. So magkakaalaman mamaya. So final checkpoint, and then Skyway na. And bawal na mabilis. So right mga Z1 Nation, that concludes Evo Turismo North Loop 2025. Mission accomplished mga Z1 Nation. Tara, breakdown natin ang ating travel time. Kung isasama ang break time, ang total trip natin ay 6 na oras. 4 hours and 26 minutes naman kung ibabawas ang break time.